Naabulabog ng malaking sunog ang mga taga Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City kaninang madaling araw. May unang balita, live si James Agustin. James! Igan, hindi pa masabi ng Bureau of Fire Protection yung posibleng sanhi ng apoy na tumupok sa 15 bahay dito po sa Nia Road kaninang madaling araw. Kasama Igan doon sa iniimbestigahan ng mga otoridad yung aligasyon ng ilang residente na sinadya umano ang sunog. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Nia Road sa Barangay Pinyahan, Quezon City mag-alauna na madaling araw kanina. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog. Nasa 25 fire truck ang rumisponde sa lugar. Nagbayanihan din ang mga residente sa pagsasalba ng mga personal na gamit at mga paninda. Ang ibang bumbero gumamit na rin ng hagdan at pumeso sa mga bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Halos 30 minuto na po nakakalipas nang sumiklab yung sunog dito sa residential area pero patuloy pa rin po itong inaapula ng mga bumbero. Gumapang na rin po kasi yung apoy sa loob ng mga eskinita. Bumalik ang takot sa mga residente, lalo pat nasunugan ng marami nilang kapitbahay noong March 6. Si Rosie hindi lang bahay ang natupok, maging ang kabuhayang sari-sari store. Bigla na lang may sumigaw na sunog. Paglabas ko ng tindahan, ang laki na ng apoy. Ang senior citizen na si Luz Wiminda, iilang gamit lang ang naisalba. Nakita namin, malaki na yung apoy. Pagpasok namin, di na kami makapasok nga. Takbo na lang ng mga bata. Yung ito nga, saka yung mga damit. Habang si Roldan, sinubukan pang apulahin ng apoy sa kanilang bahay, pero hindi kinaya. Biglang sumiklab hindi na namin naagapan Kinuha ko na lang yung urn ng kapatid ko, tapos lumabas na kami, tsaka nilabas ko yung father ko, dalawa lang kami dyan. Napula ang sunog matapos sa mahigit 1 oras. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 15 bahay ang natupo. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Iniimbestigahan din ang sanhi ng apoy. Sa initial investigation po ng ating mga investigador, galing po sa isang partially damaged na bahay yung nasunog noong nakaraan, pero walang nakatira, bakante. And wala ring supply ng kuryente. Tingin ng ilang residente sinadya umano ang sunog. Kamakailan binigyan daw sila ng hanggang May 30 ng local government para umalis dahil tatayuan ng vertical housing ang lugar. Talaga sinadya na kasi pinapalis na nga talaga kami dyan. Papavolunteer na nga sana kami itong may usapan na kami diyan sa City Hall. Nagulat na kami, biglang nasunog. Pumayag na kami nung meeting namin na aalis kami. Pumayag din kami doon sa ibibigay nila. Magbabaklas kami ng bahay namin. Oh. Tapos kailangan pa ganyanin kami? Hindi naman sang-ayon ng mga taga-barangay sa hinala ng mga residente. Nagkaroon ng araw ng 20 ang mga residente sa Quezon City Government kung saan sila ililipat. Hindi naman siguro, wala naman nananadya. Baka mamaya marami kasing pumapasok dyan ng mga nangangalakal, nagsusunog ng mga tanso. Kaya hindi pa namin alam kung ano talaga yung pangyayari. Ongoing investigation pa po tayo. Alamin po natin yung kung ano po yung katotohanan sa na sinasabi na ganyan, na sinadya. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa bahagi ng Nia Road kung saan po may nangyaring sunog kaninang madaling araw. May mga residente tayo nakita na bumalik ngayong umaga para makita kung meron pa ba sila mapapakinabangan dito. Ang barangay naman nakipag-coordinate sa QCDRMO para malaman kung saan posibleng ilikas yung mga residente na naapektuhan kaninang madaling araw. Kasi nung March 6, nagkaroon ng malaking sunog dito sa Nia Road at ang naapektuhan noon more than 2,300 na mga pamilya. Karamihan po doon sa mga yon ay nasa mga evacuation center pa, kaya puno din yung mga evacuation center ng barangay. Sinusubukan pa po natin na makakuha naman yung panig ng Quezon City Local Government kaugnay doon sa aligasyon ng ilang residente na sinadya umano ang sunog. Yan muna ilitas mula po rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News.